ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:08 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyong PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss. Lunes, Hunyo 8, tuig 2026. Ini ang inyong tag balita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. PRO6 handa nga magresponde sa panawagan ng national government para sa mga apektado sang linog sa Mindanao. Iloilo General Santos Iloilo flight kanselado. Dole nag-turnover sa commodity store project sa persons with disabilities nga benepisyaryo sang Dole Integrated Livelihood Program sa Capiz. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bilang sabat sa Mabasco Galino nga nagtayog sa Mindanao, handa ang Police Regional Office 6 nga magresponde sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kag sang national government para sa madasig ang pagbulig sa mga apektado nga residente. Suno kay PRO6 Director Brigadier General Randolph Tuanyo, yung patasang kahandaan sa monitoring kag operational readiness ang PRO6 sa gudba sigurong seguridad sang ilang mga kapulisan kag makapadayon sa pagsuporta sa mas masangkat nga disaster response efforts ng gobyerno. Aktibo man ang koordinasyon sa PRO6 sa naglain-lain nga ahensya sang gobyerno agad makabulig sa paghatag sang nagakaigo ng impormasyon kag kinahanglanon nga suporta sa mga apektado nga lugar. Ginpayag man sang opisyal nga handa ang ilang mga police unit sa posibleng evacuation assistance, humanitarian assistance kag iban pang bulig kung kinahanglanon. Padayon nga makig-angot ang PRO6 sa mga natungdan nga ahensya agad masuportahan ang madasig, organisado kag epektibo nga pagresponde sa sitwasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo General Santos Iloilo flight kanselado. Detalye sang balita, Hope Torres Chante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Kanselado sa bunga Hunyo 8 ang biyahe sang eroplano sa Cebu Pacific na may ruta Iloilo General Santos Iloilo bangod sang magnitude 7.8 nga linog nga nagluntad sa Mindanao. Ini ang ginanunsyo sang tagdumalahan sang Cebu Pacific alauna sang hapon. Pahayag sang airline nakapagwa naman sila sang aviso sa mga apektado nga pasahero pinaagi sa ila ginhatag nga electronic mail. Ginpangabay naman sang Cebu Pacific ang mga pasahero nga lantawon ng status sang ila flights sa website sang airline. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dole nag-turnover sa commodity store project sa persons with disabilities nga benepisyaryo sa Dole Integrated Livelihood Program sa Capiz. Detalye sang balita, Marian Grace Ereniata. Gin-turnover sa Department of Labor and Employment, Regional Office 6 pinagi sa Capiz Field Office ang Commodity Store Project badal 500,000 pesos sa 19 ka persons with disabilities o PWD sa Pilar, Capiz. Ang proyekto kabayo sa Dole Integrated Livelihood Program o kondilip nga nagatuloy nga maghatag sa panangabuhian sa mga benepisyaryo. Ginpangunahan ni Attorney Maria Eileen Valacchio Pueblo,
Dole 6 kapis field office head ang pag-turnover sang livelihood inputs nga nagaserbe nga oportunidad sa PWD beneficiaries nga pakamaayuhon pa ang ila palang buhian kag suportaran ang ila pamilya. Ang municipal government naman naghatag sa designated area agud magtukod kung maka-operate ang store sa mga beneficiaryo. Ang proyekto nakalinya man sa Bagong Pilipinas Vision ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagasiguro nga wala sang Filipino ang mabilin sa pag-umwan. Para sa Bagong Pilipinas, Juan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 8,000 ka mangunguma kag mga isda sa San Joaquin nagtipon sa pagsaulog sang 10th Municipal Farmers Day. Detalye sang balita, JP Herwas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tipo na masobra 800 ka mangunguma kag mangisda sa San Joaquin, Iloilo agud isaulog ang ikapulo nga Municipal Farmers Day. Ang aktibidad ginorganisa sa San Joaquin Municipal Government sa pagpanguna sa Municipal Agriculture Office. Katuyan sa aktibidad nga kilalahon ang importante nga kontribusyon sa mga manguma kag mangingisda sang banwa sa pagpasanog sa agrikultura samtang ginadala palapit sa ila ang nanuaytuhan nga serbisyo nga pang-agrikultura. Isa sa mga aktibidad sa selebrasyon ang bulig sa mangunguma. Ginpasangkad nga Agri-Services Caravan sang Department of Agriculture, Western Visayas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Libre nga gamit pang eskwela para sa mga public school students ang Bacolod City ginpanagtag kadungan sang Abre klase. Detalye sang balita, JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginpanagtag na kadungan sang Abre klase ang mga libre nga gamit pang eskwela sa mga public school students sa Bacolod City. Sa idalom sang programa sa Bacolod City Government, ang mga estudyante halin sa kinder tubtub grade 6 ginhatagan sang backpack, notebooks, writing pad, lapis kag ballpen. Samtang kada high school student ang ginhatagan sang sling bag kag PE uniform. Sunod sa Bacolod City Government, ang libre nga school supplies ang ginahatag kada tuig bilang bulig sa mga ginikanan na hindi matamaan sa gastos sa mga kinahanglanon sang ila kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang financial assistance sa mga overseas Filipino workers nga naapektuhan sang krisis sa Middle East. Suno kay Iloilo Provincial Administrator Raul Banya sa isenta ka OFW nakabaton sang 10,000 pesos nga gin-facilitate sang Peso Iloilo Province Head Cynthia Dario kag Department of Social Welfare and Development. Suno kay PA Banya sang pondo nagikan sa DSWD sa idalam sang AIDS to individual in crisis situation. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Antike nagiwan sa internasyonal nga paghana sa humanitarian response kag disaster preparedness. Detalye sang balita, Hope Torrensante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagupod ang mga delegado halin sa nagkalain-lain nga bahin sang Pilipinas kag Malaysia sa napulo ka adlaw nga paghanas sa humanitarian response kag emergency preparedness nga ginhiwat karon sa probinsya sang Antique. Ginpangunahan sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sang Antique katuwang ang World Organization of Scout Movement, Asia Pacific Region Support Center kag Boy Scout of the Philippines ang Humanitarian Training Workshop and Emergency Operational Readiness Advanced Course halin Hunyo 6 tubtub Hunyo 15. Katuyuan sang programa nga pabaskugon ang kahandaan sa kalamidad, kapasidad sa pagresponde sa mga emerhensya, kag kapag-on sa mga komunidad sa ginapangatuba nga kalamidad, pinaagi sa mga lecture, simulation exercises, kag operational readiness activities. Suno kay Antique Governor Paulo Javier, ginalauman nga madala pauli sa mga partisipante ang mga nahibaluan sa training para makabulig sa pagpabaskog sa disaster preparedness sa tagsanila ka komunidad. Gin-highlight naman ni Asia Pacific Regional Director Jose Rizal Pangilinan sang World Scout Bureau ang importante nga papel sang scouting sa humanitarian service kag disaster response. Pahayag niya, kabahin sang training sang scouting ang pagpanghanda sa mga leader nga posible magbulig sa tion sa mga natural kag man-made nga kalamidad. Samtang ginhatagan naman sang Silver Tamaraw Award si PDRRMO Officer kag Course Leader Broderick Train bilang pagkilala sa iya kontribusyon kag dedikasyon sa scouting kag humanitarian initiatives.
Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trechante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Estudyante ang ipahayag nag-post ang binutig nga class suspension sa Bacolod City ginpatawag sa Principal's Office sa unang nga adlaw sang klase. Detalye sa balita, JP. Radyo Pilipinas. Report. Ginpatawag sa Principal's Office ang isa ka estudyante sa Bacolod City nga ginpahayag nagpost ang binutig nga impormasyon nga wala sang klase sa syudad sang Lunes, Hunyo 8 nga muman ang unang adlaw sang school year 2026-2027. Kaupod sa nasambit nga estudyante ang iya iloy nga nagdepensa nga nahak ang Facebook account sang iya nga bata. Suno sa Bacolod City Government, ipaidalom sa disciplinary action ng estudyante agud hindi na masulit pa ang natabo. Ginbanomdom sa lokal nga panguluhan nga may salabton ang sinuman nga hungod nga nagapalapta sa mga fake news o kung sayop nga mga impormasyon. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagbaton sang tigpulo ka kilo nga bugas ang 300 ka solo parent kag persons with disabilities sa Roa City Capiz Hunyo 8 sa idalom sang bawat bayan makikinabang Rice Assistance Program sang national government. Radyo Pilipinas News. Iloilo City Mayor Trenyas nagpasalamat kay President Marcos Jr. sa paghatag sa financial assistance sa mga barangay sa dalom sang bawat barangay makikinabang program. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Report. Nagpasalamat si Iloilo City Mayor Raisa Trenyas Chu kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghatag ng financial assistance para sa mga barangay sa idalom sang programa nga bawat barangay makikinabang akong BBM. Sang Hunyo 5, isa si Mayor Trenyas Chu sa nakabaton nga mga lideres sa rehiyon sang Cheque, gika mismo kay Presidente Marcos kadungan sang iya pagbisita sa syudad para sa ikatatlo nga commencement exercises sang West Visayas State University College of Law kag inaugurasyon sang school building sang College of Law. Sa idalom sang programa, kada barangay sa syudad makabaton sang tig 200,000 pesos kung sa diin ang tunga gamiton sa priority project sa barangay kag ang tunga para sa edukasyon sa deserving kag graduating college students. Dugang pa sang alkalde nga ang assistance nga ginhatag nagapamatuod nga ang handom para sa mas progresibo nga syudad ginasuportaran sang nasyonal nga gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Ginpadunggan sang Iloilo Provincial Government pinagi sa Human Resource Management and Development Office ang tatlo ka empleyado nga nagatag sang malaba nga panahon nga pagserbisyo sa probinsya antes magretiro. Gindaho ni Provincial Administrator Ulbanyas ang Certificate of Appreciation sanday Dr. Lorna B. Canong, Medical Officer 3 sa Hospital Management Office nga nagpangalagad sang 22 ka tuig. Ms. Edna Depa Milo, Administrative Aid 2 sang Jesus M. Colmenares District Hospital sa Balasan, ang nagpangalagad sang 16 ka tuig kag Ms. Rose Eden P. Pastrana, Administrative Aid 3 sang Ramon Tabiana Memorial District Hospital sa Kabatuan nga nagserbisyo sang 45 ka tuig. Radyo Pilipinas News. Kapin 75,000 mga estudyante sa syudad sang Iloilo makabaton sang libre nga school supplies gikan sa city government. Detalye sang balita, Marian Grace Serena. Radyo Pilipinas Report. Makabaton sang libre nga school supplies ang kapin 75,000 nga estudyante halang kindergarten tubtob senior high school sa syudad sang Iloilo gikan sa city government. Gimpahayag ni Iloilo City Mayor Raisa Trenyas Chu nga ang pagpanagtag sang libre nga school supplies pamaagi sang city government nga buligan ang mga ginikanan nga nagapangatubang sang pinansyal nga pagpanghangkat sa school supplies sang ila kabataan. Ang pagpanagtag sang school supplies kabahin sang initiative to share kits that uplift learners sa kon school program sang city government. Kadungan sa pagbukas sang school year 2026 to 2027 sa mga pampubliko nga buluthuan sang Lunes, Hunyo 8, ginpangunahan ni Mayor Trenyas Chu ang pagpanagtag sang school supplies sa tatlo ka buluthuan. Una nga nagbisita ang alkalde sa Iloilo City National High School kung sa diin may 6,522 ka mga estudyante ang nakabenepisyo. Nagpadulong man si Mayor Trenyas Chu sa Ramon Avancenia National High School nga may 3,578 ka learners kag Mandurriao National High School nga may 3,430 naman ka learners. Ini nga program malapit gid sa akon. Kaya man ko kung isa ka kailoy
Nabatian ang kabayang pahayag ni Mayor Trenyas Chu. Samtang nagpabutyag naman si Iloilo City National High School Principal Alpha Hava sa iya pagpasalamat sa alkalde sa paghatag sa school supplies nga sunod sa iya makabulig sa mga learner. Lakip sa ginhatag sa syudad ang notebooks, ballpen, ruler, papel, glue kag iban pa. Kaupo ni Mayor Trenyas Chu sa pagpanagtag sa school supplies ang pila ka mga konsehal sang syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga PUV drivers sa Boracay ginpaydalom sa surprise drug test sa Oplan Harabas ang LTO kag PIDEA. Detalye sa balita, Janelle. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpatikayon sa Oplan Harabas Surprise Drug Testing and Land Transportation Office Region 6. Kabuilog ang Philippine Drug Enforcement Agency ACLAN sa mga public utility vehicle drivers kag operators sa isla sang Boracay bilang paghanda sa pagbukas ang klase. Nagpaidalom sa random drug testing ang 178 ka mga drivers sa mga transport terminal sa isla. Suno sa LTO Region 6, nagnegatibo naman ang resulta sa drug testing kag negatibo sa illegal nga droga ang mga drivers. Pag isinima pa siguro nga maayong ila kondisyon labi pa sa pagpamasahero, subong nga nagsugod na ang klase. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, masobra 10,000 ka aplikasyon sa proseso sa giniwat ng ERB hearings ang Iloilo City COMELEC. Detalye sa balita, Janelle. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Iyara sa 10,356 ka mga applications na natigayon ng proseso sa giniwat nga Election Registration Board hearing sa COMELEC Iloilo City. Ginalagipan ini sa mga aplikasyon sa new registration, transfer of municipality and outside city, transfer from foreign post to local, change of name, correction of entries kag reactivation. May kabilang naman nga 242 ka positions to application ang gin-deliberate sa board halin sa Hunyo 1 tubtob 4. Ang hearing ang ginpangunahan ni ERB Chairperson Attorney Will Arsenio upod sa mga ERB members sa Sunday Miss Cherry Ampig sang Local Civil Registrar Iloilo City, Dr. Maria Luz Dos Reyes, Coast Division Superintendent Iloilo City, Mr. Pablo Luis Espinosa, kag Miss Lesville Therese Abogado gikan sa Office of the Congresswoman ni Congressman Jamjam Baronda, kag lakas CMD Party Miss Maria Teresa Oy sang Office of the City Mayor Raisa Trenyas. Ang aktibidad ang kabayan sa mga preparasyon sa nagilapit nga barangay and sangguniang kabataan eleksyon na pagkahiwato naman sa maabot nga Nobyembre 2. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagapabilin nga alerto ang Police Regional Office 6 sa mga posible mangsabotahe sa selebrasyon sa Independence Day sa Western Visayas. So, PRO6 Director, Brigadier General Randolph Tuanyo, nakatutok ang intelligence units ng kapulisan kung monitor ang anuman nga plano nga pagpangsabotahe kung pagtublag sa selebrasyon. Sa karon, wala sa na-monitor ang kapulisan nga destabilization plot apang wala nagakumpiyansa ang pamunuan sang PRO6 kapadang pagbantay sa bugos ng Western Visayas. Padayon naman ang pagpanghanda sang PRO6 sa selebrasyon sa Independence Day sa Biyernes, June 12, 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban panaton nga balita, nagpasalamat si Governor Paulo Javier sa nabaton nga suporta sa tapos nga nagpangaduwa sa Top Performing Governor Survey sang RPMD sa Western Visayas. Suno kay Javier, nakuha niyang second top performing governor in Western Visayas Survey bangod sang ululupod nga effort kag commitment para sa maayo nga panghimanwa. Naibaluan nga nagkakuha ang gobernador sang 83.7% nga trust rating kag 84.6% nga performance rating sa RPMD survey nga ginpangwa sang damlag lang. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. arestado sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6 ang isa ka lalaki sa isa ka entrapment operation sa Banwa sa San Jose, Antique. Ang suspect nagapangidaron sang 22 anyos kag third year college student sa San Jose, Antique, samtang ang biktima nagapangidaron sang 18 years old kag incoming first year college student.
Sunod kay Police Colonel Richard Habawel, Chief sang Regional Anti-Cybercrime Unit 6, nag-ugat ang operasyon sa reklamo sang biktima nga gusto na kuntani magbulag sa iya nobyo apang sa baylo batunon ang pangabay sang nobyo ginpahog siya nga ipalapta ang explicit videos kag photos sini sa dugang nga pagpangusisa sang kapulisan. 4 na katuig ang relasyon sang duwa. Sa nabaton nga reklamo nagpatagan sang operasyon ang kapulisan kag nadakpan ng sospek sa pagkaaresto sa sospek kaso nga grave coercion kag violence against women and children ang iya pag-atubangon. Nagpangabay naman siya bawal sa publiko nga hindi gid magpa-video sang ila intimate moments sagud malikawan ang kaangay sini nga hitabo kag para man sa ila safety kag security. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:28 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sa PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Hunyo 8, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.